isa yan. Samahan niyo po ako manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Papuri sa iyo, O Diyos, sa migawa ng langit at lupa. Panginoon, pinagpupurihan po namin kayo sa lahat ng kabutihang inyong nagawa sa amin, sa pagising sa amin ngayong araw, para kami maka-attend ng Sunday service at sa paggabay sa amin na makakarating ng ligtas dito sa inyong bahay panambahan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulong at mga kasalanang patuloy na nagagawa sa salita, sa aming mga naiisip at sa aming mga kilos na hindi nakalulugod sa inyo. Sa hindi namin pagiging tapat sa kabila ng lahat ng kabutihan mo, Panginoon, patawad po. Ipinagpapasalamat po namin na magandang panahon na meron kami ngayon sa buhay na pahiram mo po sa amin. Kung kaya't nandito kami ngayon sa kalakasan ng katawan para magawa namin ang aming mga tungkulin sa lahat ng biyaya na inyong ipinagkakaloob sa amin at sa aming pamilya. Sa trabaho o negosyo na pinakukunan namin ng income, sa gagabay sa amin, sa paglalayo sa amin sa anumang kapahamakan, sa pagpapagaling sa aming mga karamdaman at sa patuloy na pagmamahal at pagpapatawad sa aming mga pagkakasala. Sa paggabay sa amin upang maging mabuting Kristiyano, maraming salamat po. Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang aming mga gawain ngayon, ang aming Sunday service, naway maging makabuluhan po ito sa aming lahat na nandito at naglaan ng oras para makapag-attend. Naway patubayan kami ng Holy Spirit para maintindihan at may sabuhay anuman ang aming mapag-aaralan ngayon. Mula kay Pastor Randy, naway palagi niyo po silang gabayan, alagaan at bigyan ng lakas sila po ni Pastor B upang patuloy na kaming gabayan. Gayon din po si Brother JR na mainit ng karamdaman. Naway bigyan niyo po siya ng lakas at tapang na harapin ang kanyang sakit at kayo na po ang bahalang magpagaling sa kanya ng lubusan. Itinataas ko rin po ang church na ito. Sana'y maumpisahan na po yung mga proyektong balak ni Pastor B at para maging maayos na po ang aming mga ang aming kisame, pati na rin po ang ibang mga naisip para sa bahay panambahan. Para naman po sa aming bansang Pilipinas, na may protektahan niyo po kami sa mga gulo at sakuna na nangyayari sa buong mundo. Patuloy niyo po sanang gabayan ang mga namumuno dito mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Nagawin nila ang kanilang tungkulin sa mga mamayan, lalo na mga sa taong talagang nangangailangan. Naway maging patas sila sa lahat at maging mabubuting pinuno. Ito lamang po ang aking sabot na langit sa mga pangalan ni Jesus. Amen. Mabuhay sa kagawad. Yung ano ni Kim, yung mic ni Kim. Yung mic ni Kim. Nasa kanya. Praise the Lord, hallelujah. Isa pong mapagpalang tanghali po ba, umaga sa bawat isa sa atin, amen? Sa lahat ba kayo ay natuwa, napagpala sa salita ng Diyos sa ating pong encouragement word regarding po sa ating pong pagbulay-bulay sa salita ng Diyos? Amen, nakakatuwa dahil nga po na umiibig sa Panginoon ay dapat daw ay ay dapat sumunod sa kanyang mga utos. Wow, nakakatuwa doon si Paulo, ano? Sino daw nag-alok si Paulo? Sino yung gusto ng 30,000 a day? Ako, ayoko talaga. Kasi Paulo, ayoko pa eh. Kasi wala pa eh. Pero mayroon siguro baka isa ko na isa ko siguro na mag-uo doon. Siyempre, alam naman natin 30,000 yan, bihira po yung mangyayari sa buhay ng isang tao. Pero ganun pa man, ang mahalaga, sabi ni Paulo, yung unahin natin ang Panginoon sa buhay po natin. Amen? So, salamat po sa bawat isa ngayon na nandito ngayon. So, natutuwa ako dahil marami pong mga bago po ako nakikita ngayon. Salamat sa Diyos dahil
nandito sila para unahin nila ang ating pong Panginoon. Amen? So, purihin ang Diyos. Taas nga po yung mga bago ko na nakita ngayon. Praise the Lord. Si Ati, puro mga Ati. Thank you sa time ninyo. At si Pastor Arnel pa rin nakasama ko dahil gusto po kayo makita. Amin ba tayo doon, mga kapatid? So, yung kasi, sabi ni Pastor, sama ko sa Balaba para naman makita ko yung mga kapatid po natin doon. Amen? Kaya, sa hindi pa lang kilala kay Pastor Arnel, si Pastor kasi, nag-meet na yan sila before. Una yata kayo nag-meet, ano? Yes po. Oo, una kayo nag-meet kay Pastor Tilly, Pastora na si Tilly, Purihin ng Diyos. Talagang kaaway talaga gumagawa ng paraan. Tingnan mo yung aking pong copy, ay wala dito. Wala, pero purihin ng Diyos naman. Meron tayong baon, tama po ba? So open your Bible in book of 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Yan. So gumawa na po ako ng ating pong pagsundan para mas madali. Siguro po, yung kaaway talaga, sabi nga ni Paulo, laging gumagawa. Amen, di ba? Alam niyo ba yung ginawa kong message to kagabi, nabasa ito ng tubig. Tapos pinatuyo ko kagabi, buti naman pagising ko kanina umaga, natuyo siya. Kasi talagang, alam niyo po ba, napakahirap gumawa ng outline. Tama, Pastora, no? Kasi yung revelation mo ba, mahirap uling agilapin sa iniisip ko, sana naman hindi siya madurog. Ang iniisip ko, sana naman hindi kainin ng aso. Pero purihin ng Diyos, tuloy po tayo. Tuloy po tayo sa ating pong pag-uusapan ngayon. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Nandyan po siya, tama pa Giselle? Yes. Okay, nandyan. So basahin po natin sa wikang English muna and then Tagalog version tayo. Okay, sabi po dyan sa 2 Corinthians 12 verse 9, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Ang ganda, no? Sa Tagalog po natin tingnan. Ganito ang kanyang sagot. Nandiyan po ba, kapatid? Ganito ang kanyang sagot, ang tulong ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't mong galak na ipagmuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ngayon sumadaling manalangin. Ama, mapalad kami dahil ang salita mo ay malaya namin mapakinggan at mapag-aralan ng Diyos. Dalangin ko, Diyos, ngayong oras na ito, kami po yung samahan. Kami po turuan ng mga bagay na makalangit. Dalangin ko, buksan na aming mga puso, gawin mo matamang lupa, Panginoon, upang sa pag-asik mo ng mga salita mo, tumubo, lumago, at magbunga po ng sagana. Lord, I pray na hindi lamang namin mapakinggan ang mga salita mo, kundi amin itong ipamuhay. At maibahagi din po namin sa iba, upang sa sunod na panahon, ay ma-encourage din po namin sila makadalo sa gawain na ito. Salamat o Diyos yung patnubay na kung saan siyang manguna sa bawat isa, gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban. Aming panalangin sa pangalan po ni Jesucristo, ang lahat po ay makikinig ng Word of God ay magwika ng Amen. 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 Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Okay, ito po yung ating topic, weaknesses. Weaknesses, kahinaan. Lahat po ba tayo ay mayroong kahinaan? Natutuwa ko sa church ngayon, Pastora, no? Parang maluwang kumilos. Nakakatuwa. Music ministry po. Wow! Congrats sa mga music team, ano? Talagang, oo, nakakatuwa, parang maluwang na siya, hindi na siya masikip. Okay? So, weaknesses, lahat tayo o lahat ng tao ay mayroon pong kanya-kanyang kahinaan. Amen? Agree ba tayo doon? Okay? So ako ay naniniwala sa buhay ng isang tao, walang magaling. Amen? Walang magaling sa buhay. Maliban ang ating Panginoong Diyos. Agree tayo doon. Amen. But sa buhay natin, bilang mananampalataya o hindi mananampalataya sa buhay, mayroon tayong mga kanya-kanyang kahinaan. Bakit mayroon tayo nito?
Ito'y po isang pagpapakita na kung saan, kaya mayroon tayong kahinaan dahil kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Amen? Dahil kung ikaw ay perfectong tao, kung ikaw ay magaling na tao, hindi mo na kailangan si Jesus. Hindi mo na kailangan si Jesus. Kaya mapalad tayo na mayroong kahinaan dahil naniniwala tayong lahat, yung kahinaan na ito, kailangan natin si Jesus para tayo ay kanyang mapalakas. Pero dahil po sa kahinaan, maraming tao na sumuko. Dahil sa kahinaan, maraming tao ayaw nang magpapatuloy sa kanilang buhay, ayaw nang magpapatuloy sa kanilang pananampalataya dahil mayroon silang kahinaan na hindi lang kayang panindigan o ipaglaban. Pansinin po natin yung mga tao mayroong kahinaan physically. Siguro lahat kayo ay nakakaalam na may mga tao na mahina o mayroon silang kahinaan sa kanilang pisikal na pangangatawan, katulad ng mga taong bulag. Di ba? Mga bingi, mga pipi, mga unano, mga pilay. Diba? Ito yung mga kahinaan nila, pero kung tingnan natin yung buhay nila, nagpapatuloy sila sa buhay, lumalaban mabuhay para mabuhay. Hindi sila sumusuko sa buhay. Okay? Hindi sila sumusuko sa buhay. Lagi nilang sinasabi, kaya kami lumalaban sa buhay, kaya kami nagpapatuloy sa buhay, kaya alam nila na mayroong awa ang Diyos. Ano mo ba mayroong awa ang Diyos? Ano ang pinanghahawakan nila? Awa. Okay, awa. Tayo, anong pinanghahawakan natin? Amen? Pananampalataya. Pangalawa, mayroon tayong relationship. Mayroon tayong relasyon sa Diyos. Tayo pa kaya na mga anak ng Diyos na may relasyon sa Diyos at kilala natin ang Diyos, may pananampalataya sa Diyos, susuko pa ba tayo sa buhay natin na alam na natin na mayroon tayong magandang future? Mayroon tayong magandang bukas. Eh yung mga tao na ito na walang ugnayan sa Diyos, ang hinangan lamang nila, may awa ang Diyos, makakaahon din kami. O diba? Pinangahawakan nila yung awa. Samantalang tayo na mananampalataya, ang pinangahawakan natin na mayroon tayong Jesus sa buhay natin, mayroon tayong pananampalataya, at mayroon tayong ugnayan sa Diyos, at alam natin na hindi pabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Pero hindi sila sumusuko sa buhay. Dapat tayo na mayroon ng siguradong pananaw sa kinabukasan, dapat hindi tayo susuko sa buhay. Ang kahinaan ay ginamit, binigay ng Diyos sa atin yan para tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Diba? Hindi lamang pa, ang dami natin mga weaknesses sa buhay. Either yung takot, hiya, di ba? Mga ganun kahinaan, nahihiya ka. No. Mayroon tayong assurance sa ating Panginoon. Mayroon tayong katiyakan sa ating Diyos. Kaya dapat tayo ay mag-stand sa ating pong pananampalataya dahil mayroon tayong future. Okay? Huwag dapat tayong magpatalo sa buhay na ito. Tayo po ay lumaban. Si Paul, binanggit niya sa ating teksto, mayroon din po siyang kahinaan. Para natin maintindihan yung verse na yon, sundan natin mula sa verse 7. Ang sabi po dyan sa verse 7, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7, sabi sa Tagalog, ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-mangha. Tingnan niyo po yung word na ginamit niya dito. Diba? Sabi niya, ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na magsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Siguro naman natin yung magpalalo kapag mataas, kapag yabang. So si Paul, mayroon siyang kapansanan.
Ang gusto niya ipakita dito, yung sagot ng Lord na kamangha-manghang sagot niya doon sa kanyang kahinaan. Sa English version po, ang ginamit po dyan sa King James, which is thorn of the flesh. Thorn of the flesh, ang meaning po dyan sa word is physical weakness. Physical weakness. So, mayroon siyang kahinaan physically. Okay? Kung tingnan mo natin ang kahinaan ni Paul, talagang physically, but tingnan mo natin yung definition. Ang definition po ng thorn of the flesh, ito po yung sabi, a physical suffering affliction that he had when he went to preach for them. So sa mga tuwid, kung ating baybayin yung salita ng Diyos, na si Pablo, mayroon pong sagabal sa buhay niya. Mayroong hadlang sa buhay niya. Mayroon siyang kahinaan na nagiging sagabal sa buhay niya sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Ang pinakamalapit dito, kung ating tingnan po, parang kahinaan physical. Pero yung pinakamalapit dito, ang tinuturo ng Bible sa mga verses, yung kahinaan na tinutukoy niya dito, yung kanyang pagkakulong. Gustong-gusto niyang mangaral. Gusto niyang pumunta sa iba't ibang lugar, pero hindi niya magawa dahil nakakulong siya. Anong ginawa sa kanya ni Satanas? Pinakulong siya. Tayo na malaya sa buhay. Nasa freedom country tayo. Pwede tayo mag-share ng gospel. Kung hindi tayo pwede makapag-share ng gospel, mag-imbita tayo. Amen? Mag-imbita tayo mga kapatid. We need to share the gospel. Kailangan i-share natin yung salvation sa iba. Alam niyo, napakaparag yan. Napakadali dito mag-invite. Napakadali mag-invite dito sa Banaba. Simple lang. Sama ka sa akin. Saan? May puntahan tayo, iti-treat kita ng pagkain. Amen? Pwede ba yun? Pwede. Parang si Lisa Atosto na lang, di ba? Sama ka sa akin. After, saan? Mag-church. After, lilibre kita ng Jollibee. O, di ba? Dito, pag nag-invite ka, di ba, libre na pagkain spiritual, libre pa, pagkain physical. O, na-treat mo na rin siya. Mahiya ba, makakahiya bang mag-invite dito sa church? No. Kaya nga in-invite ko si Pastor Arnel eh. Pastor, sama ka sa akin, di ba? Pero sabi naman, gusto niya pumunta dito. Sa panahon na siguro na makasama ko siya. Okay? So ganun po sa buhay mo, may kahinaan si Paul, pero hindi siya napipigilan sa kahinaan na ito para tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos, kundi nagpapatuloy siyang mangaral ng salita ng Diyos. Anong ginawa niya? Sa pamagitan ng sulat. Diba sulat? From Acts, 1 Corinthians, ito yung sulat niya. 1 Corinthians, sulat niya sa Corinto, 2 Corinto, Galacia, Episo, Filipos, puro na sulat niya yan. Hindi siya nagpapatinag, hindi siya nagpapatalo kay Satanas. Ano sabi niya sa verse 3? 3 bisis po niya itong pinapanalangin. Tama, ha? And verse 9, ang response ng Lord sa kanya. Tingnan natin yung sagot ng Lord. My sufficient, di ba sabi niya, my grace is sufficient for you. Ang tulong ko'y sapat sa pangangailangan mo. O, di ba? Mga kapatid, di ba natin pwede pangahawakan ito? Di ba? Bakit sinabi ito ng Lord? Dahil sinabi ng Panginoon ito, dahil gusto niyang ipakita sa buhay natin na kanyang mga anak, just to encourage us na lahat ng kahinaan natin, kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Yun ang gusto natin makita dito. Yung kahinaan na ito na kanya pong naranasan o naranasan man natin, isa lang ipakita dito na we need Jesus. Kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Kaya sa verse 9, ang sabi niya diyan sa pangatlo,
buong galak kong ipagmalaki ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Nakita niyo po, pinagmamalaki niya yung kahinaan na mayroon siya dahil alam niya na mayroon tutulong sa kanya. Di ba natin pwedeng gamitin yung kahinaan natin para tungtungan para tayo ay umangat? Sabi nga natin, topic natin mga last month, huwag tayong tumigil mangarap. Tama? Huwag tayong tumigil mangarap, church. Nandiyan yung Diyos natin, samahan tayo, gabayan tayo. Ngayon, kung mayroon tayong kahinaan, kaya ayaw magpatuloy sa buhay, ayaw mangarap, church, mismo si Paul, nakaranas na to. Yung kahinaan na yan, blessing yan, dahil kailangan natin si Lord sa buhay natin. Okay? So magpatuloy tayo, mag-share ng gospel. Huwag tayo magpatalo. Di ba? Nakakatuwa nga sa inyo na I'm so glad, I'm so blessed. Dahil talagang paglago ninyo ngayon, nakita ko talagang kung paano kayo lumalago, hindi lamang sa bilang, even sa spiritual na buhay. Di ba nakapag-share na yung iba? Di ba? Di ba kayo nabis doon sinabi ni Janelle? Oh, parang hindi kayo nabis doon. Pinalalahanan tayo doon, ng totoong nagmamahal, magbigay ng panahon. Oo nga, wala tayong panahon sa ating asawa. Nung nililigawan pa, lagi may panahon. Pero nung magkasama na, wala nang panahon. No? Maganda talaga yung na-experience. Tama ba? Na-experience. Okay, tuloy po tayo sa word. Kaya pag-usapan po natin ngayon ay inspiration in spite of weaknesses. Kaya ba natin yun? Nagawin natin inspirasyon yung mga kahinaan sa buhay natin. Amin po ba? Amen. Kayo ba'y nabigo? Di ba? Gawin natin inspirasyon yun. Huwag tayo magpatalo. Di ba? Yung pangarap, yung ba hindi nangyari, huwag tayo magpatalo. Di ba? Tanggal ka sa trabaho, huwag tayo magpatalo. Magpatuloy tayo. Dahil mayroon pong Diyos nakakampi natin na hanggang dumabay para ipaglaban tayo. Okay ba, church? So, ganun dapat tayo. Kung talikan mo natin yung mga tao may kahinaan sa buhay, bakit sila nagpapatuloy? Kung tingnan mo yung buhay ng mga bulag, mga pilay, mga bingi, mga pipi, parang hopeless. Di ba kung tingnan nyo? Parang hopeless sila. Pero dahil mayroon silang pinanghawakan na may awa ang Diyos, yun lang panghawakan nila eh. Mga unbeliever. Okay, yun ang hawak nila. May awa ang Diyos. Eh tayo pa kaya, may assurance na tayo. Naalala nyo ba yung pastora? Tulungan mo yung babae. Naalala ko talaga yung babae na humingi ng tulong sa Panginoong Isus para pagalingin yung kanyang anak. Nabasa nyo yun? Ano sabi ni Lord? Diba? Ang sabi niyo doon na ang perlas ay hindi binibigay. Ano sabi? Ang perlas ay hindi binibigay sa tao, kundi sa aso. Hindi binigay sa aso. Aso yung ginamit doon eh. Ang sagot ng babae, oo nga Panginoon. Pero ang aso man ay nakikikain din sa mga mumung na laglag sa kanyang Panginoon. Ano nakita nyo doon? Awa yun, yung hapag yun. Kaya natuwa si Jesus. Dahil alam ni Jesus na sinugo siya para sa mga Hudyo. Hindi sa Hintil. Yun talaga yung pinakagul niya. Pero dahil na sa babae nito, kunti lang yung hini niya. Ang sabi doon, kahit parang tira-tira, wala ba dyan? Pero nung ginawa dahil po sa kanyang pananampalataya, pinagaling yung anak niya. Tayo pa kaya na mayroon ng katiyakan? Diba? Jeremiah 29:11, mayroon na tayo magandang future. Amin ba tayo mga kapatid? Susuko pa tayo? Huwag tayo magpatalo. Kailangan na tayo magpatuloy sa kahinaan natin. Gawin natin tungtungan para tayo ay magpatuloy sa buhay, lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, una natin tingnan po natin, ano yung mga kahinaan? Number 1, kahirapan. Minsan, itong bagay na ito, ang kahirapan, kung minsan, naging sanhi o madalas kung bakit tayo ay tumigil. Mangarap, tumigil, maglilingkod sa Panginoon. Kausapin ng tao, ay, di ako pwede, mahirap kami, wala kaming panahon dyan. Diba ganun kadalasan? Invite mo, tara mag-church tayo. Bakit? May bigas ba doon? O, diba? Bakit? Anong mindset nila? Kasi ang iniisip nila,
yung pangangailangan ng tiyan. Hindi nila iniisip yung pinagmulan ng pangangailangan. Dahil kung magkaroon tayo ng isang matalinong pag-iisip na galing sa Bibliang kaparaanan, dapat ang inuuna ng tao ang pinagmulan ng ating pangangailangan. Agree ba tayo mga kapatid? Sino ba yung pinagmulan ng ating pangangailangan? Di ba? Si Lord. Di ba? Kailangan mo ng pera? Kailangan mo ng pagkain? Unahin mo yung pinagmulan ng pagkain. Tanda natin, church, ha? Linawin natin ito ng mainam. Kung basahin natin yung Book of Genesis, ano una ang ginawa niya? Pangangailangan ng tao. Ganon si Lord mag-isip. Di ba? Pagbaybayin mo yung Genesis chapter 1, talagang mababasa mo doon na lahat ng inunang nilikha ng Diyos ang pangangailangan ng tao bago ang tao. Kuha natin yun, bago ang tao. So dapat pala ang tao, uunahin natin si Lord dahil alam natin na si Lord ang pinagmulan ng ating mga pangangailangan. Diba? Answer prayer nga kayo dito, kaya i-encourage ko dito si Giselle sa kasi ano. Nalimutan ko na yung pangalan mo kapatid? Jason. Approve na yung kanyang, ano, di ba? Yung request niya na magkaroon ng time pag Sunday. Yes. Nakakatuwa sa church namin ngayon. Pag kayo pupunta, talagang maraming nawawala pag Sunday dahil nga may trabaho. Imbis nagkatrabaho na, nauubos na kami. Sabi ko, mag-request kayo. Baka pangyarihan yung Diyos natin. Di ba? Sabi niya ni Paulo, kung unahin ko na yung 30,000, pwede. Pero dahil si Lord ang pinagmulan ng trabaho ko, si Lord ang pinagmulan ng lakas ko, si Lord ang pinagmulan ng karunungan ko, ng kakayahan ko, unahin ko ang pinagmulan kung anong mayroon ako. Di ba? Makapagtrabaho ka ba kung wala kang lakas? Makapag-isip ka ba kung wala kang karunungan? Hindi mo kakayanin yan. Di ba? Kami pag nag-uusap na ni Pastor Alan kahapon, nag-uusap kami, pinagkwentuhan namin si Paulo, pinag-chismis ko si Paulo. Diba? Totoo yun. Kasi itong batang ito, makikita natin yung buhay niya. Simple lang. Pero yung ginawa ng Diyos sa buhay niya, malaki. Tayo, magsusuman ka lang? No! Huwag mong sabihin, magsusuman ka lang. Hindi mo akalain susunod na panahon dahil sa kagawa mo ng suman, ikaw pala ay taga-deliver na ng suman. Ikaw na supplier na. Diba? Kailangan mo na ngayon ng mga tao. Huwag nating maliitin yung abilidad na binigay sa atin ng Diyos dahil ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang magpala. Lagi natin tatandaan yung mga kapatid. Anong talent mayroon ka ngayon? Mayroon tayo. Nanilikha tayo ng Diyos, ginawa na ng Diyos yan. Sabi ng Bible, ang isang araw, 1,000 years. Mahasin ha? Sa Lord's Day ha? Lord's Day, pinag-usapan natin doon ha? Ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon. Kaya nga, ako pinag-aralan ko yung Genesis ha? Kaya pala ang Lord, kung, di ba sabi, unang araw, nilikha yung liwanag. Doon pa lang, 1,000 years na yun. Okay? Talagang pinag-iisipan ng maigi yun. So, sa mga tuwin, nasa 6,000 years ginawa ng lahat. Kasama ang tao. Bakit pa tayo nag-uuri? Sa bago pa tayo nilikha sa Diyos, nakaplano na yung future natin. Amen na? Agree ba kayo doon? Nakaplano na! Ang problema lang kung ayaw natin. Di ba? Nakaplano lahat yan para yung magulang. Nasa sinapupunan pa lang ng kanyang tiyan, pinaplano na niya yung lampin, yung gatas, yung higaan, di ba? Yung aircon, even yung future niyan. Nakadisenyo na yan sa isip nila. Mayroon na yan, savings. Sa pag-aaral ng anak ko. Sino mga magulang na gano'n dito? Amen. Di ba? Ang Diyos pa kaya. Sa isang araw, 1,000 years, pinag-isipan ng mailan ng Panginoon. Kaya dapat ang tao hindi na mag-worry. Ang kailangan ng tao ay sumampalataya sa Diyos. Yun lang ang trabaho natin mga kapatid. Ang daming patutuo dito kanina, natutuwa tayo.
Kay Johnson na lang, di ba? Nagpe-pray siya kay Lord, binigyan ng ihatid niya doon sa darling niya. Para, Lord, doon na, gusto ko malapit doon. Ano nangyari? Subukan nyo kapatid, lumapit sa Panginoon ng mataimtim para ma-experience nyo naman yung kapangyarihan ng ating Diyos. Okay? Yung kahirapan, hindi po ito hadlang para tumigil tayo sa ating pananampalataya. Amin po ba? Hindi hadlang. Romans chapter 8 verse 35. Tingnan natin yung word na to. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Pag-ibig na naman tayo. Ang paghihirap ba? Ang kapagatian ba? Ang pag-uusip? O ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang takot? Ito ba ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? No! Amin tayo doon. Di ba? Amin tayo doon. Bakit? Masaya ako pag mayroong Diyos ako sa buhay. Ito sabi ni Pastor Arnel, hindi siya naghahangad na maraming buhay, masarap na magkain. Masaya na ako kung mayroon ng okra, tausaw, sopa. Nakabusog naman. Diba? Pero ang sabi ng Bible, huwag naman tayo tumigil mahanap. Amen? Para naman yung okra maging talong naman. Maging upo naman. Diba? Okay, tuloy mo tayo. Meron ng buhay, church. Diba? Ayan si George, kanang pinagtatawanan kami ni George yan. Lako, pupunta kayo dyan. Tamba na naman yan. Ngayon, talaga tayo. Babos na tayo, di ba? Kasi yung buhay ng tao, hindi palubog. Kailangan paangat tayo. Amin ba? Ang pananampalataya natin pataas. Tama mo ba? Yes. Nag-i-increase. Di ba? Ganun yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Ayaw ng Lord ang kanyang anak pababa. Tayong pataas. Kasi meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Tingnan mo yung mga lingkod ng Diyos, verse 36. Sabi dyan, alang-alang sa inyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinilang kami sa mga tupang papatay. Ito yung mga manggagawa. Yung heart nila is yung gospel. Ang sabi niya, nakaranas din sila ng panganib. Pero hindi sila tumigil. Pero nung tumigil sila, wala tayo dito sa Banaba ngayon. At kung tumigil si Pastor Rabi, wala tayo dito ngayon. Amen? Totoo, ang buhay ng isang manggagawa ay nasa panganib. Di ba? Pag ikaw ay humayo, hindi mo alam dyan, marami nang iinuman. Di ba? Before nga, nang humahayo kami, may nagkahabulan. Kasi nga, hinuhuli yung sabong. Pero hindi kami tumakbo. Naglakad lang kami kasi pag tumakbo pala kami, kasama kami huhulihin. Talagang matalino ang Panginoon. Ano nangyari? Nagtakbuhan. Pag tumakbo ka para sa mga ganyan, kasama ka hulihin. Si Pastor Bernard, tumakbo na huli. Ito pang mabigat. Tama nga si Kuya si Brother George. Pag Sabado pala, walang, anong tawag? Walang judge ba? Walang hindi ka pwedeng palabasin eh. Walang bail. Walang bail. Di ba? Saan? Di kasi parang imbestigahan ka pa. Pag Sabado, Sabado na ulit. Sabado linggo na doon siya. Nakalama siya, mandi na. Iyak talaga siya. Kasi gano'n eh. Hindi ka pala, pag gano'n mga panahon pala, kailangan yata ng, hindi ko alam, walang abogado para kailangan piyansa or para makalabas ka. Sabado nangyari, wala palang gano'n. Talaga doon siya nag-church sa bilangguan. Di ba? Hindi natin masabi yung gano'n. Kaya pala maganyang, huwag ka pala sumabay tumakbo. Di ba? Pag tumakbo ka, ibig sabihin, kasamahan gano'n, di ba? Meron na sa pangalim yung buhay namin, pero gano'n pa man, hindi tumigil sila sa paglilingkod sa Diyos. Dapat tayo din mga kapatid, kahit mahirap yung buhay natin, kung nag-ulam tayo ng tuyo, sige lang. Di ba? Mainam ngayong hindi masyadong mamahalin yung ulam natin, mas healthy pa tayo. Tama ba mga kapatid? Di ba? Subukan mo kumain laging baboy, karning baka. Ano mangyayari sa'yo? High blood. Wala ka pang pira, lalong na high blood. Di ba? So mahirap. Kahapon nga, kumain kami na hindi alam ni Pastor Arnel, nahihilo na ako kahapon. Kasi kumain kami ng ulo ng baboy,
Buti umalis na sila. Ngayon, sabi ko, doon pa lang sa pag-ayos sila ng mic, inayos yung mic, nag-iba na yung paningin ko doon. Buti naman, umuwi na sila. Tapos, sabi ko sa miss ko, mayroon ba dyan, pineapple? Wala din. Kumain na lang ako ng, yung kamyas. May kamyas kasi doon. Yung kamyas, kumain ako ng 2 butil. Tapos, sinundan ko agad ng tsa. Para matunaw siguro noon. Talaga, iba pa rin yung pakiramdam ko. Iba talaga, pero sama ng prayer. Prayer lang. Tapos, nagluto ako ng kasoy. Kasoy. Tapos, kumain ako ng, kasi ang kasoy, hindi ko lang hiyang sa inyo, kasi nung try ako ng kasoy, medyo nakakaligay ako. Pag nakakaligay ako, parang na-relax na ako. Diba? Hindi ko alam kung anong mayroon doon sa kasoy. May acid. Ay, yung kasoy? May acid siya. Parang natutunaw niya yung Kaya nung nagdigay ako, ay salamat sa Diyos. Mas maya-maya video okay na yung aking paningin. So, gano'n kaya mahirap kasi yung puro masarap. Medyo lang tayo, mas mahirap gulay isda, okay? So, pangalawa po, gawin nating inspirasyon ang kahirapan upang magpatuloy paglingkod sa ating pong Panginoon Jesus. Tama? Mahirap ka, alam mo ba, walang requirement sa paglilingkod sa Diyos. Diba? Pag mahirap ka, pwede ka mag-serve sa Panginoon. Pag may pera ka, pwede ka pa rin mag-serve sa Panginoon. Lahat welcome. Tama po ba? Di ba? Alam nyo, kanina natutuwa ko pagdating namin ni Pastor. May naglilinis na, hindi na si Brother George. Wow! Praise the Lord. Dati kasi siya naglilinis na abutan ko, ngayon iba na. Diba nakakatuwa sa church? Alam mo, kahit paglilinis yan, alam mo sa tingin ng Diyos, ay napakalaking bagay yan. Akala nyo ba pag pastor, parehas lang ang tingin ng Diyos sa atin, kahit nagalinis ka dyan, kahit nag-aayos ka ng upuan, parehas lang ang tingin ng Diyos sa atin. Ang corona ibibigay sa atin ng Lord, isa lang din. Diba? Napakasarap maglingkod sa Panginoon, ino-honor ng Lord, ano man ang ginagawa mo sa kingdom niya. Totoo yun. Kaya nga sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, the labor is not in vain. Hindi mawala ng kabulan yung ating ginagawa sa Panginoon. Darating ang araw, aanihin natin yun pag hindi tayo nagsasawa. So mahalaga po, dapat natin gawin inspirasyon. Yung mga kahirapan na yan, bakit? Alam nyo mo ba? Dahil kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa. Aminin natin yun. Kahit mayaman ka, kapatid, nangangailangan ka ng Diyos. Sila si Ong? Oo, si Ong, yung may cancer? Oo. Iwala siya kay Lord. Diba? Muntik na siya. Kahit sinong mayaman, pag ikaw ay nagkasakit, talagang makaalala ka sa Panginoon. Hindi pera ang solusyon para gumaling ka. Si Jesus ang solusyon. Amen? Diba may nag-pray kanina dito, yung ICC para, o yung auntie nga, amazing yun. Diba? Kumbaga nasa panahon na siya ng paghihingalo. Diba? Pero ginawa ng Panginoon, binigyan pa rin siya ng karagdagang buhay. Ganun ang Lord. Ang prayer ay talagang power. Diba? Anong power ng cellphone nyo? Kailangan ng electricity. Diba? Kailangan ng power. Dahil pag yan walang power, maglulubat yan. So, kailangan natin si Lord para tayo ay lumakas. John 15 verse 5, sabi po dyan, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ay siyang magbubunga ng saga. Natin yung last portion. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Tama! Diba? Pag mahirap tayo, dapat tayong pumapit sa Panginoon. Alam mo ba ang mahirap sa Bible? Blessed! Tama ba, Sora? Matthew 25 at Matthew chapter 5? The Beatitude, mapalad ang mga ama. Na walang ibang inasan kundi ang Diyos. Tingnan nyo. Bakit lumalayo pa sa Diyos yung taong mahirap? Dapat nga lumapit. Dahil ang Diyos lang ang ating aasahan. Tama ba tayo mga kapatid? So, in-encourage tayo na gawin natin kalakasan yung ating kahirapan. Patuloy tayo. Aral, magsikap. Diba? At darating ang araw, aahon din tayo sa tulong ng Panginoon. Tama? Palakpakan natin si Lord muna.
The last one, dalawa lang naman ito. Hindi tayo masyadong malayo. Pangalawa po, ito yung mga kailangan natin is mga kabiguan. Wow! Sino bigo dito sa pag-ibig? Huwag kayo mag-alala, marami pa pong magaganda sa mundo. Amen? Marami pa rin mga gwapo sa mundo. Hindi para sa'yo yun! Okay, hindi para sa'yo. Okay, hindi tayo doon tumitingin. Okay. Minsan po, ang kabiguan, naging sanhi upang kayo tumigil mangarap at maglingkod sa Diyos. Diba? Dahil ba, hiyang-hiya ka na nabigo ka? Diba? Kasi kung kadalasan, pag na-experience natin, naging failure tayo sa buhay, hindi naging successful yung buhay, ayaw mo lang magpatuloy. Diba? Gusto mo na lang sa isang lugar na nagmumukmok. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Pastora, yung kapatid natin, yung trabador ni Brother George, nagmumukmok. Diba? Pinagpala na siya ng Lord. Bumalik pa. Saan ka pa noon? Nasa Diyos ka na, nasa kamay ka ng Panginoon, aalis ka pa ba? Diba? Yung mga failure sa buhay natin, gawin natin kalakasan. Amen? Kaya ba natin yun? Diba? Maganda nga yung mayroon tayong mga failures kasi para tayo matuto. Tama po ba? Paano yung malaman yung kuryente na may power kung hindi nyo hawakan, di ba? O, di ba? Kailangan kita mo, pag nahawakan mo lang, ay, mayroon ka talaga. O, nag-iingat ka na. Tama po ba? Kaya kung minsan, ano ba nangyari sa atin? Naluluko tayo dahil gusto natin matuto. Okay lang yun. Diba? Sino din naluluko sa ano? Ha? Hindi lang sa pag-ibig. Diba? Sa panahon natin ngayon, ang daming manluloko sa cellphone. Scam. Diba? Na-experience nyo? O di ingat na kayo. Kasi mahilig tayo ng pindot. Tama ba? Mali pala yun. Huwag kayong pindot ng pindot. Kasi oras na, yung kapitbahay ko sa kakapindot, may nag-deliver sa kanya. Galit na galit yung anak niya. Kasi pinabayaran niya na napindot siya, naman pa rin nag-order na siya. Di ba? Yung kapitbahay ko ulit, nangutang. Nangutang sa akin. Bakit? Kailangan ng kanyang auntie. Boy, nagpadala sa auntie niya. Nagulat yung auntie niya. Ba't ka nagpadala? Nanghingi ka eh. Sabi mo na emergency ka. Ano na emergency? Hindi ako na emergency. Wala kas ako, wala ako sa ospital. O, di ba? Ang daming nangyayari. Yung anak ko, 5,000. O, di ba? Ang daming nangyayari sa mundong ito na nangyayari sa buhay natin para tayo matuto. Minsan ang failure pala, nangyayari para tayo matuto. Mag-iingat na ba? Tama mo ba? Di ba? Kaya pag tayo lalapa, kailangan natin bumangon. Di ba? Alam natin pag tayo masakit. Nasusugatan tayo, pero hindi tayo magpatalo. Hindi yun paraan para tayo tumigil. Dapat tayo magpatuloy sa buhay. Sa Bible, marami ng mga failures na nangyari sa mga Kristiyano. Sino nakakilala kay Solomon? Diba? Si Solomon talagang sikat, kilalang tao. Diba? Siya po yung pinakamayaman sa buong mundo. Siya po yung hindi lang matalino sa buong mundo. Pero sa isang iglap lang, bumagsak siya. Saan siya bumagsak? Ang dami niyang asawa, di ba? Say 1,000. Imagine, 1,000 na asawa. Imagine nyo, no? Okay, si David. Bumagsak din. Babae din. Pero nagpatuloy sila sa Panginoon. May kilala kong tao, dyan lang sa amin, sa upper. Di ba? Bumagsak din sa buhay niya. Sa buhay niya. Bumagsak talaga siya as nagkaroon siya ng kabigatan para gusto niyang sumuko. Sa kanyang musmos na kaisipan, nasa 12 or 13 years old siya, nagbuntis siya. Kulang na lang sipain siya ng magulang niya, talagang pinapalayas na siya. Pero ang nangyari, naging inspirasyon niya yung anak niya nung nakita niya. O niyo po ba? Ginawa niya, nagtinda siya ng asin. Okay, saan kayo bumili ng asin ngayon? Mayroon dyan bangko sa katabi ng Mercury Brand. Sa dito. Ano ba bangko yun? May bangko yan eh. Rural Bank. Tama, salamat kapatid. Yung babae dyan na nagtitinda ng asin. Yan siya. Mental bank. Kasi lumapit sa akin yan.
Hindi naman nag-confess. Nangutang siya sa akin. Mapira para si pastor. Okay. So nangutang siya. Bakit siya nangutang? Kailangan na niya ng laptop. Kasi naging teacher na siya. Imagine, kita lang niya ng asin, nag-aral siya, nagsikap siya, nagtapos siya, at ngayon naging teacher siya ng elementary dyan sa, ANS ba tawag dyan? ANS. Okay, para lamang, kasi nga, pandemic noon, kailangan ng teacher ng laptop. Nahiram siya sa akin ng pera. Praise the Lord. Tingnan mo yung buhay niya, kahit teacher po siya, nagtitinda pa rin siya ng asin ngayon. Sabi ko, ma'am, dapat wala ka lang dyan. Di okay lang, pastor. Masaya ako dito sa aking ginagawa. Dahil dito ako nagkaroon ng inspirasyon sa buhay na magpatuloy lumaban. Amen? Kasi kung minsan tayo pag may mga bigo na sa buhay, ayaw na, no. Mangarap tayo mga kapatid. Sabi ko, gawin mong inspirasyon yung kahinaan mo. At darating ang araw, iaangat ka nito. Tama? Yun ang gusto ng Panginoon na makita sa buhay natin. Ang dami po sa Bible na pinapakitaan na kung saan nagtagumpay sila sa buhay, hindi sumuko. Pangalawa, ang kabiguan, gawin natin inspirasyon, mga kapatid. Tama mo ba? Sino bang bigo rito? Lahat tayo naman. Di ba lahat tayo nakaranas ng kabiguan? But, huwag tayong sumuko. Sa pamagitan noon, magpatuloy tayo, aanin din tayo pagdating ng panahon. Amin ba tayo doon? Kaya bago tayo magwakas, ano sabi niya? Inspiration in spite of weaknesses, yung kahirapan, gawin natin tungtungan para magpatuloy sa Panginoon. Amen. So mga kapatid, ang kabiguan, gawin natin tungtungan para tayo magpatuloy sa Panginoon. Sa buhay. Huwag tayong sumuko. Challenge ko sa inyo, last verse. Kawikaan 6, verse 6. Sabi dyan, kumaruan ka sa langgam, ikaw na tamad. Ang mga lakad at pagpapagtas. Malalim ba? Lahat naman siguro dito ay nakakita ng langgam. Amen? Malalim na malalim. Ano yung pantas? Dito na lang tayo para sa madali. Anong unawa nyo sa pantas? Magpakatalino ka. Pantas kasi matalino. Okay? Ayun naman lahat tayo mga matalino. Amen! Diba? Ang ibig lang sabihin na tingnan mo yung langgam, pagmasdan mo. Diba? Pag panahon ng tag-araw, anong ginagawa nila? Nag-iipon sila. Nag-iimbak sila. Kaya alam nila pagdating ng tag-ulan, sisilong. Parang may pagkain sila. Tingnan mo, langgam na langgam lang, napakalitang utak. Pero mayroong pangarap sa buhay. Amen? Hindi nawawalan sila ng pag-asa. Talaga nag-iipon. Tayo pa kaya? Amen? Sila pinaghahawakan, awa. Tayo may asyura na. May pananampalataya na. May Jesus tayo. Kaya i-encourage kayo magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen ba tayo, church? Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Tayo pinalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na amin natutunan ngayon. Dalangin ko, O Diyos, na magbibigay encouragement sa amin. Ma-inspire kami sa amin pong mga kahirapan. Even yung mga sa failures sa buhay, Lord God. Hindi po namin tingnan ang aming mga kabiguan, kundi titingnan namin ang pangako mo sa amin. Lord, nangako ka na hindi mo kami iiwanan. Hindi mo kami pababayaan. Pinaasahan namin, Lord, yung pangako na ito, Lord God, na time will come. Ang buhay namin naaangat. Giginhawa dahil kasama ka po namin, Lord Diyos. I pray, Lord God, na mga salitang ito na kanilang mga pakinggan ko, ito may kulang. Ito po ang magpupulong sa kanilang mga puso. Sindiwan mo ito, Ama, na banal mong Espiritu, Panginoon, manakaw ng kaaway. Focus, Lord God, magpaalala ito sa kanilang buhay sa araw nilang pamumuhay. Salamat, O Diyos, sa pagtugon sa mga panalangin nito ay karangalan ni dahil sa lamang. Sa pangalan po ng aming Panginoong Isus, ang lahat po ng tagalangit ay sumigaw ng Amen! Praise the Lord.
Diin mo, diin. Praise the Lord. So ngayon po, dadako po tayo sa tithes and offering po. Ay, ito po ay isang privilege po na isa sa paglilingkod natin sa Panginoon at bilang isang tagasunod at isang bilang may panampalataya, tayo po ay magbigay ng ikapo. Ang ikapo po ay hindi po ito sa palitan, kundi kung ano yung nasa puso mo na ibigay mo ng may kagalakan, may kasiyahan. Ay ikapo po ay isang utos ng Panginoon upang magamit natin dito sa panambahan. Magamit natin, number 1, sa paghain ng salita ng Panginoon. Magamit natin sa instrumento. Magamit natin sa upuan. Marami pong mapapagamitan po para idalago yung church natin at ang salita ng Panginoon. Sa pagbibigay po, ang naranasan ko po sa Panginoon is ganito po. Sabi ko sa asawa ko, every time mag-join ako, pinatabi ko yung 10%. Sometimes, hindi ko natatabi, sinasama ko by the end of Saturday. Pinapatabi ko sa kanya, minsan 150, minsan 200, less than 10% po yun minsan. Pero ang Panginoon, pag maging tapat ka, sometimes yung biyaya ng Panginoon is yung kalusugan. Kalusugan na hinahangad ng karamihan. Kalusugan na pinapangarap ng iba. Kasi sasabihin natin na magbigay ka po. Sometimes hindi natin maramdaman yung comeback ng Panginoon agad-agad. Pero pag gising mo sa umaga, makikita mo yung Panginoon yung pagpapala niya kalusugan. Kasi alam po natin ngayon, sa oras na to, may naghihingalo. Sa oras na to, may nagbabayad ng hangin para mabuhay. Sa oras na to, may nagbabayad ng gamot para lang ma-extend ang araw niya. Sa oras na to, may nagbabayad ng pain relief para natiis na yung sakit sa katawan. Pero tayo po, ang gapo po ay isa po yung way sa paglilingkod sa Panginoon. Sometimes, ang balik po natin, hindi po natin makikita. Sometimes physically, sometimes emotionally, napapaglabanan natin lahat ng emosyon, sakit emosyon. Sometimes, spiritually, mga kainahan natin ay hindi kalakasan. So, pagbibigay po ay may silbing simbolo at kasaya-siya po sa paglilingkod sa Panginoon. So, tayo po magbigay. Kano kaya yun? Wala pa ni Mandani yung surplus yun eh. Ano yun? Parang GoPro? Mga tayo. Mga ano, tripod. Ito na muna.
Okay po? Let's pray. Ama, tanggapin niyo po itong handog na ito, Ama. At higit sa lahat, Ama, tanggapin niyo muna po, Ama, ang aming buhay. Ito yung handog po namin sa inyo, Ama. Gamitin niyo po kami lahat dito. Pangalawa, Ama, gamitin niyo po itong kapo na ngayon sa iyong kalooban. Ay kakalagod po ng Diyos na ito, pagpalain niyo po ito. Pagpalain niyo po lahat na nagbigay, Ama. Pagpalain niyo po hindi. Pagpalain niyo po ang aming trabaho at negosyo. Kung saan kami kumukuha ng aming pangailangan, Ama, pagpalain niyo po. Pagpalain niyo po yung mga tao nagpala sa amin at pagpalain niyo rin po hindi, Ama. Gamitin niyo po ito, Ama, sa ikakarangal at kaangat ng pangalan niyo po. At ikakahayag ng iyong salita, Ama. Gamitin niyo po ito, tanggapin niyo po ito, Ama. At salamat po sa pagtanggap nito at sa paggamit, Ama. Ito yung sabot dalangin namin sa matagsang pangalan ni Jesus. Sabi na, Praise the Lord! Announcement po, tuloy-tuloy po ang gawain ng Lord sa grasya niya. Pag Friday, meron po tayong prayer meeting dito sa church. Ito po ay ginagawa natin, nag-start tayo ng 7. Dahil po atin din pong iniintindi yung mga kapatiran natin na may trabaho. Kaya umaabot tayo ng 7, minsan 7:30 na po. Pero ganun pa man, salamat